mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay SJ Renaldo J. Gunido ng Kerubim Security Agency na ngayon ay naka-assign dyan sa Cagayan de Oro City, no? Region 10. Shoutout din kay Cesario Taub Abetong ng Three Kings Motovlog. At shoutout din sa kanyang mga kasama dyan sa Lockheed Global Security na kung saan ay nagkaroon ng mga bagong pwesto sa Land Bank, PPA at DBP. So magandang blessing po yan. Shoutout din kay Jonalyn Singian na nagpapasalamat sa mga dagdag daw na kaalaman. So maraming salamat din sa patuloy na pagtangkilik. At shoutout din kay Benito Recto Jr. na dating taga Pure Gold San Pablo at Alaminos. At ngayon po ay nasa Converge. No? So, ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po dito sa bagong advisory na inilabas po ng SOSYA o yung Supervisory Office for Security Investigation Agencies. Sila po yung supervisory body pagdating po sa private security industry. Okay? So, dito po, Memorandum Advisory Number 007 Series of 2025, dated February 10, 2025. So, ang pamagat po nitong advisory na to ay Duty Hours and Proper Decorum of Private Security Personnel. So, kung matatandaan po natin, meron po tayong video asserting po yung didiscuss po natin doon yung ilan lang ba ang oras na dapat na duty ng isang empleyado, no, sa Pilipinas. Well, yan po ay 8 hours, no? At sinasabi rin po natin sa video na yon na pagdating po sa security, so depende po sa kasunduan ng kliyente at ng kanilang at ng agency whether 8 or 12 hours. So depende po yan. So dito po maliwanag po na sinasabi ng SOSYA rito, no? Babasahin po natin. So, references, implementing rules and regulations of Republic Act Number 11917. Ay yung sinasabi nating Private Security Services Industry Act. Letter B, DOLE Department Order Number 150-16. No? Series of 2026. Series of 2016, no? With subject, revised guidelines governing employment and working conditions of security guards and other private security personnel in the private security industry. So, ito po ay 2016 pa nilabas ng DOLE, no? So, sabi rito, in view of the above references, SOSYA is mandated to regulate and supervise the private security industry sector in compliance with the existing laws and regulations. Yun nga po yung IRR ng 11917 at yung DO 150-16. No? So sabi ito, in this regard, all private security services or providers through their security officers, detachment commanders, and shall strictly observe. So maliwanag po shall strictly observe. No? The implementation of duty hours rendered by private security professionals or PSPs as mandated by the labor laws. So maliwanag po yung sinasabi ng Memorandum Advisory na to, 007-2025. Ang sinasabi po rito ay dapat strictly maobserbahan yung duty hours ng isang security professional o security guard, no? So, kung ang kasunduan po ng agency at ng kliyente ay 8 oras, dapat pagtapos ng 8 oras, tapos na po yung duty ng gwardiya. Kung ang napagkasunduan po ay 12 oras, no? So, dapat po, paglagpas ng 12 hours, pwede na pong umuwi, no? Yung isang security professional. No? Kasi, less than or more than the duty hours na binabanggit ng SOSYA at ng DOLE, nababawasan na po yung efficiency ng mga security professional. Kaya nga po, ang pinaka-maximum lang na maaaring i-duty nila, depende siguro sa sitwasyon kung talagang
walang kapalitan, halos umaabot sila ng 24 hours. Pero yan po ay critical na po sa isang security professional kasi bawas na po ang kanilang efficiency. No? Kaya ito pong memo na to ay pinapatungkol sa mga private security service providers at private security professionals. At kasama na rin po yung mga client representative, no? Yung mga kliyente ng mga private security service providers. Dapat po, kung ano po ang nakalagay sa kasunduan or kontrata, kung 8 oras po yan, dapat 8 oras lang. Kung 12 oras po yan, dapat 12 oras lang po. No? Ngayon, kung sakali mang walang dumating na reliever, ang isang private security professional, call na po ng agency yan, no, ng mga security officer, kung ano pong gagawin nila dyan. Kasi maliwanag po ang kasunduan dyan. At dun po naman sa 11 General Orders, di ba? Dun sa GO number 5, no, to quit my post only when properly relieved. Di ba? So pinagtitibay lamang po nung memorandum na ito yung dapat na maging duty ng isang security professional. At kasama po sa memorandum na ito, yung decorum, proper decorum naman ng isang security professional habang siya ay naka-duty. So ito po, nakalagay po rito, no? Further, prior to the deployment of PSPs, no? Bago raw i-deploy yung isang private security professionals, all PSSPs, all private security service providers must ensure that these guards are adept in firearms handling and gun safety. So napakaliwanag po niya, no? Doon po sa mga bagong subscriber natin, no? Meron po tayong mga video about gun safety, no? 4 fundamental rules, cardinal rules of gun safety. No, meron po tayong video diyan, loading and unloading ng service firearms, no? 38 shotgun, 9mm, meron po tayong video. Paki-search niyo na lang po sa aking YouTube channel natin, no? Lakdan MD, no? So likewise, security officers, detachment commanders are mandated to adhere on the policy of guard mounting. So yung guard mounting, ito po yung mga security formation, no? Isang katawagan din po diyan, no? Guard mounting, security formation, o minsan sa isang malawak na pagsasalo-salo, yung tinatawag nilang TIINE, no? Troop inspection, information, and education. So diyan po nangyayari lahat ng mga dissemination ng information, no? Yung mga kung may mga bagong mga dapat ipatupad, no? So diyan po nangyayari yan. At yung mga learning experience na dapat ibahagi sa ating mga security professionals, no? So likewise, security officers, detachment commanders are mandated to adhere on the policy of guard mounting for dissemination of additional instructions/information. Operations officers of private security service providers must monitor and conduct close supervision of all their posted PSPs to ensure compliance of all pertinent regulations. So furthermore, all PSSPs have the duty to ensure that their PSPs, no, know by heart and practice the 11 general orders and the professional conduct and ethical standards of the private security industry. Meron din po tayong mga video regarding 11GO, Code of Ethics and Code of Conduct. This office will be conducting spot inspection to ensure that this memorandum is observed and implemented. Okay, for information, wise dissemination, and strict compliance. So, pirmado po ito ni Chief Sosya Police Brigadier General Marlo Alzate. Okay po. So, sana po tumalima po sana ang lahat dito, no? Mga security provider, security professionals, no? Mga detachment commander, at of course, yung ating mga client representative, mga managers, no?
mga security managers ng mga kliyente. So, tandaan niyo po na mabawasan ang efficiency ng isang security professional pag labis-labis na ang oras ng kanyang duty. Okay? Inuulit po natin, kung 8 oras, 8 oras po. Kung 12 oras, 12 oras lamang po. At hindi na po dapat lalagpas dyan. Kung magkaroon naman po ng problema, sagot na po yan ng mga security providers. No? Kung ano pong gagawin nila dyan. So, muli, marami pong salamat. Stay safe, be alert, and be aware.